So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang one of the biggest ever issue sa balat ng social media at sa balat ng history ng Pilipinas, mga kahombre ko ha. Ito po ay medyo konting kadelikaduhan kasi seryoso po ito, no? Pero still, gagawin natin para sa inyong lahat. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na tayong 3 videos na ginawa ukol sa nangyayaring kontrobersiyang DPWH. Lahat ng mga videos na ginawa natin ay super successful. Sa last video ay tinalakay natin ang pag-usbong ng mga Nepo babies, especially kay Claudine Co at kay Jella Marasigan. Umiinit muli ang pangalan ni Madam Sara Diskaya nang dumalo ito sa Senate hearing noong September 1, 2025. Pero bago natin ito talakayin, saan nga ba ito nagsimula? Sa mga nangyayaring baha sa Pilipinas na hindi pa rin ngayon nasusolusyonan, ang Pangulo'y naglabas ng 15 kontratista na di umano'y nagbulsa ng kalakihang halaga galing sa kaban ng bayan. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Alam na natin yan, di ba? Napanood natin. Kabilang rito ang Alpha and Omega Gen Contractor and Development Corp at St. Timothy Construction Corp. Dalawa sa mga kumpanyang pag-aari ni Sara Diskaya. Doon pa lang alam nyo na actually may anomalya. Tama, kasi kung bidding at bidding ang usapan, dahil sila rin lang ang naglalaban, no, sa bidding. Kung kanino man ma-award, no, yung project, bidding-biddingan ang kaganapan. Tama, 9 ang kumpanya mo na nakikipag-bidding para sa award ng DPWH project. So, alam niyo na. Ang mga kumpanyang nabanggit ay halos merong flood control project sa Pilipinas. Lahat po yan meron, mga kahombre ko, no? Halos lahat po ng big time na project sa buong Pilipinas na flood control, nasa kanila. Isa rin dito ang pagpapatawag ng Pangulo sa kanya upang makahingi ng kasagutan sa di umano'y nangyayaring ghost project sa Bulacan. Sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy ito. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Kasabayan rin ito ang pagkalat ng nangyaring panayam nito kasama si Julius Babaw, kung saan ay pinakita nito ang kanyang mga koleksyon ng napakarami niyang luxury cars. Dito rin nilabas ni Pasig Mayor Vico Soto na di umano'y inaloka ni Sara Diskaya ng humigit 10 million pesos si Julius Babaw at Corina Sanchez upang ipanayam ito, di ba? I-vlog siya. I-publish ang kanyang kayamanan, mga kahombre ko. Anyway, it was clear from the start kung ba't niya ito ginawa. Tumakbo po siyang mayor ng Pasig kalaban ni Mayor Vico. She lost drastically. Pero ang ibig niya sabihin doon is lumalaban siya bilang mayor nang mayaman na siya. Ayun lang yung ibig sabihin nung kanyang pagbivideo kay Julius Babaw, mga kahombre ko. Dahil dito, nagawang ipatawag ang sari-saring mga kontratista na kabilang sa kontrobersiyang ito, including Sara Diskaya. Nagawang dumalo naman ni Sara Diskaya sa nasabing hearing, kasama ang iba't ibang mga kontratista. Pero wag nating kalimutan na yung unang summon sa kanila, o kay Sara, hindi po umattend si Madam Sara Diskaya. Okay? Kaso lang, pag dito sa pangalawang summon at di siya umattend, magkakaroon sana siya ng warrant of arrest. Pero anyhow, umattend siya. So, see, di ba? Alam nyo na. Tinanong una ni Senator Soto si Diskaya kung kailan ito kumita ng bilyon sa construction industry dahil sa nangyaring panayam nito kay Julius Babaw, na yumaman nito dahil sa pagpasok nito sa DPWH bilang kontratista. Bilyon po.
Opo, kwento nung narinig po namin sa television, sinasabi niyo sa interview niyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay niyo. Sabi niyo kayo hindi naman nakakaangat ng araw. At tapos sabi niyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot niyo eh. So, at tinanong kung magkano at sabi niyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir. Kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. So in short, ang pinapalabas niya po dito ay in-splice po yung video, mga kahombre ko para maiba yung konteksto. Pero more or less, para sa akin, hindi siya ganun ka-spliced kasi yung context was there, no? Kung papanoorin nyo ng ayos yung video, it was there. Kasi yung video na yon was to fully brag about what you have. Legit, real talk naman eh. Yun ay completely bragging on what you possess. Kasi nga, syempre, tatakbo ka nga na mayor, kailangan mong ipakita na wala ka doon upang mangurakot. Kailangan mo ipakita na tumatakbo ka, hindi dahil sa pera, kundi para tumulong sa syudad ng Pasig. Tama? Ano naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? My father was a contractor before. Contractor rin Pero sa- yes po, contractor rin sa for DPWH? LGU po. LGU. And then ako, I worked sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation. And him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. So, makikita po natin, mga kahombre ko, na siya ay nagtrabaho sa England, no? And ang tatay niya pala, even before, ay kontratista na ng mga LGU. At sinabi niya rin na ang asawa niya ay nagtrabaho sa isang development corporation, no? But still, makikita po natin na yung rags to riches story niya sa panayam niya kila Julius Babaw at Corina Sanchez, parang hindi po totoo yung rags to riches. Kasi, paano nangyaring rags to riches? Una sa lahat, kontratista pala ang iyong ama sa LGU back in the day. So, meron ng kinikita, tama? Back in the day, hindi naman rags talaga. Tapos, nasa ibang bansa pa sila, sa England, which napakahirap po, lalo na nung mga panahon na yon na makapunta ka sa ibang bansa. And at the same time, nakapagtapos pa po siya sa England. So, nasaan kaya banda yung rags na story, mga kahombre ko, no? So, dun pa lang, meron pong mga bagay na hindi bumabalik. Gets nyo? Yun lang naman ang sa akin, no? Paano kayo, how were you enticed to join the mga kontrata sa DPWH? Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede pa lang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. At ayan po ang kanyang naging sagot. Well, maaari nga naman, no, na nakita niya lang just like that. Okay, ito pala, pwede. So sige, pasok natin sarili natin. And eventually, she won the bidding. Napakatindi pong sorpresa nun, mga kahombre ko. Imagine mo yun. Nagkakakal-kal-kal-kal lang sa internet, sa news, and then nakita mo na gano'n. Tapos, bigla mong ipinasok doon yung iyong construction company, and then natanggap ka agad. Oh my God, then dami mo agad pera, then trabaho ka agad for the government. Parang ang dali naman nun, no? Pero, ayan ang storya niya. Very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki. Sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be different with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please. Yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga
flood control projects? Kailan kayo nag-engage na flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. At dito, mga kahombre ko, sa kasagutan na ito ni Sara Diskaya 2016, medyo may lumabas pong kaba kay Senator Bato. Bumalik sa kanya na, Oo nga pala. Teka, noong 2016, kami yung namamahala sa bansang Pilipinas. ay, nako, ayaw natin mag-comment dyan. Pero mga kahombre ko, in fairness naman, no, kay Sara Diskaya, yung mga naging projects niya naman, no, sa ngayon wala namang nagiging questions, no, sa kanyang project. Kasi sa totoo lang, ang inilabas lang naman talaga dito, yung kanyang mga sasakyan. Yung ghost project ni Sara Diskaya, hindi pa po napapatunayan, mga kahombre ko, ha? Baka mamaya i-judge rin natin yun. Sa ngayon, wala pa pong napapatunayan. Kasi even yung Wawaw Builders, medyo itinatanggi na hindi daw sa kanila yung Bulacan projects. Pero lumabas, nasa kanila yung pinakamaraming Bulacan projects. As of now, mga kahombre ko, sa totoo lang, no, ang masasabi ko lang sa naging hearing na yon, parang hindi siya ganun ka-swabe o kaswak sa ine-expect natin. Kasi parang more into issues More into issues, more into parang comedy, and at the same time, more into showbiz type of questioning. Hindi siya literal na dinikdik tungkol sa kapakanan ng bayan, mga kahombre ko, no? Lalong-lalo na yung nasaan yung mga ghost projects mo, yung more on tumutok po sa mga sasakyan. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that one. But I can get it for you. Yes, please. May we request that we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. Hindi ito sinagot. So, syempre, wala naman siyang numbers on hand. In 2015, St. Gerard, which you own also, Mrs. Diskaya, was suspended by the DPWH. In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. For St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed. Even in more than 200 meters of revetment were not built. St. Timothy's pickup license was also renewed 2025 to 2027. So, Engineer Takay, what is the basis for the renewal despite the issues in the previous projects? Meron pala pong naging hawak, ang Senate Committee na, my God, mga kahombre ko, ganun palang kalaki, no? Before, akala ko wala, pero meron palang pinanghahawakan, no? Meron palang pinanghahawakan na ganun kalaking halaga na parang medyo nawawala kasi hindi natapos ang project. Samantalang yun ang inask nila na halaga. Tama? So, ibig sabihin, dapat tapos mo yung iyong trabaho. Ang tanong, bakit hindi mo tinapos ang trabaho? So, ma'am, nung mablacklist po isang kumpanya nyo, ganun po ba ang SOP ninyo? Magtayo na lang ng ibang kumpanya para makasali kaya dumami ang kumpanya nyo? Or kaya kayo nag-apply ng mga lisensya dito sa Picab ay para may maparentahan po kayo na mga lisensya po ninyo? Kasi napakadami po, Ms. Diskaya, yung inyong proyekto kung saan-saan na, dahil nyo pa yung gobyerno. Imposible naman yung equipment nyo rito, may equipment kayo dito, napakadami yung equipment. Tama po yung sinasabi ni Senator Tito Soto, na sa isang lugar, napakadami yung equipment, sa iba't ibang lugar. So, ano ang purpose na napakaraming kumpanya? What is it? Ay, sir po, yung ibang companies po, we've divested from those companies. So, I'm directly lang with Alpha and Omega. At dito, mga kahombre ko, dito po sa mga questionings ni Senator Erwin Tulfo, dito po siya medyo nadali, no? Initially, sinasabi niya na hindi siya ang may-ari ng ibang mga kumpanya na yon. But I have only one last question, Mr. Chair, for Mrs. Diskaya. Ma'am, sinabi ho ninyo, nag-divest na po kayo. Ano yung sabihin ng divest? What do you mean by that? We are no longer part of those companies. Okay. Kung hindi na po kayo part of those companies, how come you're still a chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. COO. So, bakit po ikaw CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, official pa rin po kayo dyan? So,
sorry. Tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. So you haven't, with the permission, you haven't completely divested all your interest in that Before we continue, let me acknowledge the presence of Senator Rapi Tulfo. So you didn't divest totally? You're still the CFO according to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yun. Wala na po ako. Naintindihan po niyo yung divestment. Kanino niyo po i-dinivest? Kasi po pag nag-divest kayo, there is somebody, doon niyo po isasalin yung pong inyong interest sa isang company. Kanino po nasalin? Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon niyo i-dinivest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking. Sino siya? Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak mo pa rin? Kayo pa rin yan. So in short, mga kahombre ko, kanino po yon? Syempre sa kanya rin, mga kahombre ko. Yung 9 na yon, di ba? Yung 9 na kumpanya na yon na tumatanggap ng daang-daang flood control project sa buong Pilipinas. Ay, nako, dito mga kahombre ko, nakita natin at nahuli po ang kanyang kasinungalingan. Sa totoo lang, sa akin sa view ko, dito nahuli talaga yung kasinungalingan niya. It is common knowledge that you own 9 companies. Namely, St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Hanggang ngayon, up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. Alright. Sa kanya pa rin daw po yan. This is just for Alpha and Omega po. What about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have the statistics for that because I was only called as Alpha and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 flood control projects na napanulunan ninyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Kanina sinabi mo, ikaw may-ari ng Siam. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Di ba? Initially, hindi. Tas sa mga pamangkin niya, sa anak niya. Tas ngayon sa kanya pa rin daw. Perfect! Since you started securing contracts from the DPWH, since kailan kayo nag-umpisa? 2012? DPWH? Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 to 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't have the Mahigit figure. 400? Mahigit 500? Within the span of 3 years. I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark. Give me a ballpark figure. Siguro po, mga 400. Siguro? I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Imagine ninyo mga kahombre ko, nagkaroon siya ng 400 plus projects. Imagine ninyo, isang project magkano mga kahombre ko? Mga 20 million, 30 million. She had 400 plus projects! My goodness! Mga kahombre ko, ang tindi nito! Sa loob, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, kalsada. Nationwide or only in Metro Manila? Nationwide po. Nationwide. Alright. At mukhang siya po talaga ay laman ng bidding, ano? Kasi lagi po siyang nasa bidding at lagi siyang nananalo, mga kahombre ko. So alam niyo na. Migos project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya definitely. ka dahil pag meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, Nasaan? meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Then tinanong siya eventually, meron ka bang kilala sa DPWH at kanya pong itinatangki? Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts. Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies nyo,
Yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang menu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kagad. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito para sa inyo, ito para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kang kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers siya. Yun ang pala. Sino ang mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? So, ayan yung nakakapagtaka, mga kahombre ko, no? Paano nangyari na natatanggap mo lahat, no? Halos lahat ng malalaki at magagandang projects para sa flood controls, pero wala kang kilala? Doon talaga mapapa-questions ka, mga kahombre ko. Parang hindi po siya totoo. Alam mo yon. Dito naman po tayo sa regarding sa kanyang sasakyan. Sa interview kay Julius Babaw, ang sabi niya 40 daw po o mahigit ang kanyang luxury cars. Gano'ng karami kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang personal use lang namin. Nasa 30 plus na yata siya. 40. Mga 40 plus. Ngayon, bumaba sa 28. Saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Balita ko, dun sa interview mo, pinili mo yung isang Rolls Royce dahil naganda sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28 lang. Ano, Yes. ano itong mga ito? Rolls Royce, Ferrari? I don't have a Ferrari. Ano yung mga luxury cars? Lamborghini? Cadillac. Sabi nila, sagutin mo na. Saan mo binili? Sa dealer po. Sino dealer? Dito, local? Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isang Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No. Dito may dealer ng mga... Yes po. Rolls Royce? May dealer ng Rolls Royce meron dito? po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung ano tawag dito, yung Cadillac and the Cadillac GMC. Escalade, gano'n? Yes po. Oh. The GMC. Yun lang. Sinong dealer? I mentioned earlier, Freebell Enterprises and Auto Sa Art. lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo? Dalawa lang sila. Dalawa yung dealers mo? Yes What po. other luxury cars do you own? Yung iba dito na, the Maybach. Dito Maybach, ko na binili. Mercedes? Yes po. And then, yung iba dito na rin yung Range Rover. Bentley? The Bentley dito na rin po. Paano kayo nagka-interest sa kotse? Ano, saan yung gagawin 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mo palit ng kotse? I have 4 kids that use it all the time for them to... 4 kids lang. O, bigyan mo tig-isa, pero 20, ilan yun? 20 ka? 28? Opo. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo magluman dito. Let's allow our people to decide on that anyway. At dito ay unti-unti na pong lumalabas sa bibig niya na actually ang kahit 5 milyong pisong halaga napakaliit para sa kanya. The Evoque. Ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Marami ka pala Range Rover. Evoque. Ito yung, maliit pa ito, malaki? Maligit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. What else? Lang ha? Sarap ng buhay mo At yun nga, no, mga kahombre ko, imagine ninyo, sa loob ng 1 taon, 1 hanggang 3 luxury cars po ang kanyang binibili. Oh my God, man. Kung ikaw normal na tao, simpleng tao, hindi ako sure kung kakayanin mo yung mga ganito. Isang sasakyan, mga kahombre ko, 41 million pesos. So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. Rolls Royce, isang kotse lang yun. What else? The Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Oh, ilan ang Maybach mo? Isa lang po. Oh, ano pa? Yung Bentley. Bentley. Wow, magkano yung Bentley mo? 20. You purchased this brand new, all brand new. Yes po. Alright. Ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung G63. What is that? G63. G63 ano yun? Benz. Benz? G63? Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Ah, wagon. G-Wagon. How much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata. 20 million. One vehicle only? Oh, what else? Yung Cadillac po. What type of Cadillac? Yung SUV. Escalade? Yes. Oh, magkano? Parang yan, mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang? One white, one black. Oh, dalawa. Both? At 11 million each? Yung isa 8, yung black. Long wheelbase? Yes po. What else? Yung GMC. What is this GMC? SUV rin to? Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. What else? Yung Suburban. Suburban. Ilan? Isa lang po, pero I bought that here. That's a lifetime work
ng buong angkan ng isang Pilipino, baka hindi pa umabot. Nalulungkot ako mga ka-hombre ko, alam niyo, this is just very sad. Harapan talaga po ito, no? Do you even follow this? Ikaw, bilang Pilipino, anong nararamdaman mo dito? Gusto kong malaman. Isang kontratista na si Lawrence Lubiano ay inaming pinondohan nila ang pagkampanya ni Senator Escudero noong 2022. Kontraktor. Ay, nako, mainit to! Kontraktor nagbigay ng 30 milyon pesos para sa pagtakbo ni Senator Chis Escudero. Nako, mga kahombre ko, iba to! In the last elections, last two cycles of elections, 2022 and 2025, po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa Balibara election? Yes. Sinagot ng abogado ni Diskaya ang claim ni Senator Jinggoy at sinabing nagmamay-ari sila ng 80 na sasakyan. At sinabing ang iba rito ay nabenta na, ngunit di pa na-transfer sa pangalan ng mga buyers. Yeah! Ang galing! Ayan, matalino. Halatang abogado, matalino. Wow! Naibenta na, yun nga lang, hindi pa naililipat sa pangalan ng mga buyers. Di ba? Yun yung mga manulupit. My God, talagang lulusot kahit sa gantong kaliit lang na butas. My goodness, man. This is crazy. Nagkaroon rin ng isang raid ang BOC sa Diskaya compound. Ngunit, nang pagkarating nila ay 2 sasakyan lamang ang naabutan nilang nakaimbak. Sa huling mga oras, nakikita sa compound ng Diskaya na konti-konti na pong bumabalik ang mga luxury cars nito. Sa dulo ay itinanggi naman ito ng mga Diskaya na tinatago nila ang mga sasakyang nawawala. Ginagamit ho kasi yung ibang sasakyan. Yung iba naman for maintenance. Yung iba naman nailagay sa isang lugar kasi preemptive measures sila ngayon kasi nagbabaha dito sa Pasig. Oo, di ba? Gets? Hindi po yan nawawala yung mga sasakyan niya. Kayo naman, masyado kasi kayong atat. Ang aga nyo kasing pumunta doon. Bureau of Customs, di ba? Syempre, alam nyo yun, ginamit muna ng kung sino-sino. Tapos bumalik ng mga hapon, ng gabi, di ba? Mindset. Kayo naman, lalo na yung mga media, kung ano-ano nang pinalabas yun. 2 lang natagpuan, 4 lang natagpuan, Relax lang, ginagamit Chill lang ang life. Lumabas din ang balita na 8 sa 12 sasakyang kumpiskado sa pamilyang Diskaya ay walang record sa Bureau of Customs. Sa ngayon din ay na-revoke na ang 9 na lisensya ni Sara Diskaya sa kanyang kumpanya, mga kahombre ko. So, nasabi po ni Madam Diskaya, in fairness to her naman, para sa akin, ito naman yung comment ko. Nasabi niya na yung mga luxury cars niya, tulad ng Rolls-Royce, tulad ng GMC, yan nabili niya sa Pilipinas. Normal lang yon mga kahombre ko. Kasi wag naman sobrang grabe, di ba? Kasi meron din tinatawag na gray market sa Pilipinas na literal po na may mga kumpanya na i-import na mga sasakyan, let's say Rolls-Royce, yun nga lang, sobrang taas ng babayaran mo. Kung ang halaga ng Rolls-Royce ay nasa mga 20 million lang o 30 million lang, magiging 40 million talaga yun dahil sa tax, etc., etc., etc. Yun po yung kaganapan na yun. Pero, hindi ibig sabihin nun, illegal yun. Okay? Like, meron po talagang ganon. Tulad yan, an example, yung Auto Hub, yung sinabi niya. Legitimate po na yan yung trabaho nila. Nagbebenta sila ng mga gray market cars sa Pilipinas. Normal lang yon. Yung mga wala pong kasa sa Pilipinas, sila yung may kaya mag-import dito. Anyway, mga kahombre ko, isa pa, hindi ko rin maintindihan na bakit si Diskaya yung dapat magbayad ng tax? Hindi ba dapat yung pinagbilhan niya sa gray market yung nagbabayad yan? Kasi kung 42 million yung Rolls-Royce na binili niya, kasama na po doon yung tax for the customs. Yun ang pagkakaalam ko, Pero ang weird na bakit parang magbabayad pa siya? So, hindi ba
Hindi na si Diskaya ang may kasalanan nun, kundi yung importer na. Kasi sa kanya na yung problema, hindi na kay Diskaya. Buyer lang si Diskaya eh. Paano nangyari yon? Diba? Sa isang banda. At para po, no, sa mga tao na maybe bago sa mundo na ganito, mga kahombre ko, hindi lang po si Diskaya ang mayroong Rolls Royce. Imagine pati si Flo G. Gumamit siya, nagkaroon siya ng chance na maimaneho po ang Rolls Royce. At sobrang dami pa po dito sa Pilipinas ang mayroong mga ganyang sasakyan. Mga Cadillac, GMC. Hindi po siya abnormal, mga kahombre ko. Napakarami. Ferrari, Lambo. Guys, bago kayo ng bago sa Pilipinas, sobrang dami po ng ganyan ngayon dito. Even yung mga Rolls Royce, marami, Bentley, marami na rin. So, hindi lang po si Diskaya ang meron yan. Maybe nagtataka kayo kasi first time ng publiko talaga na makakita, pero a lot of people have them. Have them type of luxury cars. May anomalya nga ba sa sitwasyon na ito? Kasi ano ba ang para sa akin dito, no? Para sa akin, paulit-ulit po tayong binibilog ng sistema at ng sitwasyon na ito. Ikinalulungkot kong sabihin sa inyo, mukhang mawawala at mawawala rin po ang issue na ito. Hanggat wala po tayong nailalabas na tunay na may kasalanan sa sitwasyon na ito, no? Wala pong mangyayari sa bansang Pilipinas. Tingnan naman natin, mga kahombre ko, yung nangyayari sa Indonesia. People are fighting for their rights. And they still believe in being an Indonesian. I really hope, mga kahombre ko, na bilang Pilipino, no, mag-stick tayo sa argumento na to. This is for us. Kasi nakikita po natin na ang ating mahal na bansa ay laging prone sa bagyo, no, sa flood. So, napakahalaga po para sa ating mga kababayan ang flood control projects. Sana, mga kahombre ko, tuluyan ng may managot dito at hindi na exempt lagi, no, yung mga taong may kakayanan sa buhay. Kasi kapag mahihirap, kulong agad. Pag mayayaman, patagalan, pahirapan. Sana hindi naman po ganon sa pagkakataon na ito. We still believe in the government. So, sana talaga may mapatunayan ang gobyerno this time around, no? Talagang sana may managot dahil napakarami din pong nagbuwis ng buhay nating mga kababayan, lalo na po sa lepto. Huwag niyong kakalimutan, ang dami pong nawalan ng buhay at naghirap, nawalan ng gamit, nasirang bahay dahil po sa flood. Na kung yung pera po na yan, na bilyon, trilyon na yan, nailagay ng ayos sa project, wala sanang ganun. And actually, sana napakaganda rin ng Pilipinas, mga kahombre ko, di ba? Kasi sobrang laking pera po niyan, mga kahombre ko. Paano nangyari yun? Paano nangyari? Paano mo rin maibubulsa yun? Mahirap din ibulsa yun. Hanggang kailan ba ikaw bilang Pilipino natatanggap ng ganitong klase ng balita? Kailan ba tayo makakatanggap ng mas maganda at nakakatuwang balita? Man, nakakasawa na. Please, let us do something, pray, and believe pa rin kahit papano sa government na meron tayo. Sana po ma-actionan tong sitwasyon na ito. One love, good fucking times. Mga putang ina nyo kayo.